Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip lamang, bagamat ito'y isinulat sa paraang parang totoong-totoo. Hango ito sa mga alamat, paniniwala, at kwentong bayan ng ating mga ninuno tungkol sa mga aswang at nilalang ng dilim. Anumang pagkakatulad sa totoong tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin ng kwento ay maghatid ng kilabot, aral, at pagninilay sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng karaniwang kaisipan. Hindi ito layuning manira ng reputasyon, kultura, o paniniwala ng sinuman. Ang baryo ng San Lucero ay napapalibutan ng malawak na palayan, bundok na tila di pa naakyat ng tao, at mga punong matagal nang hindi naaabot ng araw. Sa gitna ng baryong ito ay may isang lumang sakahan, isang lugar na kahit taniman ay bihirang daanan ng mga tao tuwing dapit hapon. Dito nagsimula ang kwento ni Dario, isang batang 4 na taong gulang na iniwan ng kanyang mga magulang sa gitna ng sakahan, sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ayon sa mga kwento, madaling araw noon. Madilim pa ang paligid, may hamog pa sa mga dahon ng palay. Hindi pa sumisikat ang araw nang umalis ang mag-asawang sina Mang Ruben at Aling Sely kasama ang kanilang anak. Sabi ng mga nakakita, dala-dala nila si Dario, balot sa kumot at mahimbing ang tulog. Ngunit pagsapit ng umaga, silang dalawa na lang ang bumalik. Hindi na nila kasama ang bata. Iniwan na namin siya sa ina niyang tunay, bulong ni Aling Sely sa isang kapitbahay. Doon na siya. Hindi natin kayang labanan yon. Mula noon, hindi na muling nakita si Dario. Maraming tanong ang bumalot sa mga taga-baryo. Sino ang tinutukoy na ina niyang tunay? Bakit tila may takot sa mga mata ni Mang Ruben at Aling Sely? May ilan na nagsabi, baka raw nabaliw na ang mag-asawa at iniwan ang anak sa gitna ng palayan. Pero may ilan namang nagsabing, hindi nyo ba alam? Hindi tunay na anak ni Ruben si Dario. May dugo iyan ng engkanto o aswang. Lumipas ang mga linggo, buwan at taon. Tila nalimutan na si Dario ng karamihan. Ngunit sa mga gabi ng bagyo o kabilugan ng buwan, may mga taga-baryo na nagsasabing naririnig nila ang iyak ng isang bata mula sa direksyon ng palayan. Mahina, paos, parang may hinahanap. Nanay. Tay, huwag niyo po akong iwan. Minsan, may magsasakang hindi na bumalik matapos magtrabaho sa palayan. Iniwan niya lang daw ang kariton saglit para mag-care sa gilid ng mga tanim, pero hindi na nakita pa. Ang kanyang mga gamit naroon pa rin. Ang mga palay na kanyang ani, hindi pa nailalabas. Pero siya, parang bula na naglaho. Nagsimula nang matakot ang mga tao. Wala nang gustong pumunta sa sakahan tuwing mag-aalas 5 ng hapon. Maging ang mga tanim ay hindi na pinapansin. Hanggang sa tuluyan na ngang naging ligaw na damuhan ang dating mayabong na sakahan. May isang matandang babae, si Lola Pinang, na siyang palaging nagkukwento tungkol sa mga nilalang sa paligid ng palayan. Anya, hindi yan basta bata lang. Yan ay inanak ng isang nilalang na hindi dapat pinanganak sa lupa. Kaya't iniwan siya sa lupang pinag-ugatan ng kanyang lahi. May ilang hindi naniniwala. Pero may ilan na tahimik na lang. Lalo na't halos lahat ng nakakapasok sa sakahan ay nagkakasakit, nagkakalagnat ng matagal, o kaya ay nababaliw. Isang gabi, may batang lalaki na umiiyak sa gilid ng kalsada, basang-basa sa ulan. Nang lapitan siya ng isang driver ng tricycle, nagulat ito sa malamig na kamay ng bata. Sabi ng driver, pagtingin ko sa side mirror, habang pinapapasok ko siya sa trike, wala siyang refleksyon. Pero nakikita ko siya sa harap ko mismo. Doon ko na alam, hindi siya normal. Nang araw din yon, lumapit sa simbahan si Mang Ruben, matanda na at payat na payat. Lumuhod siya at umiiyak habang bulong ng bulong, patawad anak ko, hindi ko kayang harapin ka. Dito na nagsimulang maniwala ang marami, may lihim na malaki ang pamilyang iyon. At ang lihim na iyon ay nakatago sa gitna ng palayan, kasama ng batang minsang iniwan at hindi na muling kinuha. Ang baryo ay muling binagabag ng tanong, buhay pa ba si Dario? At kung buhay nga, siya pa rin ba ang batang iniyakan noon, o isa na siyang nilalang ng gabi? Sa gitna ng mga kwento ng kababalaghan sa sakahan, isang pangalan ang palaging nababanggit ng matatanda, Lolo Tasio. Siya ang dating tagabantay ng sakahan, bago pa ito tuluyang mapabayaan. Matanda, kuba, at tahimik, siya ay halos hindi kinikibo ng mga tao sa baryo. Sa ilang pagkakataon lang siya nakikita sa labas ng kanyang maliit na kubo, at kung sakaling makakasalubong siya ng kabataan, agad silang magtatakbuhan sa takot. Yan si Lolo Tasio, lolo ng mga aswang, sigaw ng ilang paslit, habang tinatakpan ng matatanda ang kanilang bibig sa takot na baka marinig ng matanda.
Pero ang hindi alam ng karamihan, si Lolo Tasyo ay hindi dating basta tagabantay lang ng sakahan. Ayon sa mga sinaunang kwento ng ilang matatandang buhay pa noon sa 1950, si Tasyo ay isang albularyo, isang manggagamot na may kaalaman sa mahika ng lupa, halaman at espiritu. Ngunit ayon sa isa pang kwento, nasira ang kanyang pangalan nang mahuli siyang gumagawa ng itim na orasyon sa gitna ng gabi gamit ang dugo ng hayop at mga palay. Sabi ng matanda sa tapat ng tindahan, kinamumuhian siya ng simbahan noon pero hindi pwedeng galawin. Dahil kapag sinaktan mo si Tasyo, may kapalit na parusa. Ayon sa alinggaw ng baryo, si Tasyo raw ang tumulong kay Mang Ruben at Aling Seli noong hindi pa sila magkaanak. Lumapit daw ang mag-asawa sa matanda upang humingi ng lunas sa pagkabaog. Isang gabi, nakita raw ng ilang kapitbahay ang mag-asawa na may dalang manok na puti, mga palay na hilaw at isang basong dugo ng pusa. Nang tanungin sila kinabukasan, itinatanggi nila ang lahat. Makalipas lang ang isang buwan, nagbuntis si Aling Seli. Ang ipinagtataka ng marami, hindi siya dumaan sa pangkaraniwang pagbubuntis. Walang paglaki ng tiyan, walang kabuwanan. Basta isang araw, bigla na lang siyang may kargang sanggol, si Dario. Lalo pang naging palaisipan ang lahat ng sa gabing ipinanganak si Dario, sumiklab ang apoy sa tabi ng sakahan. Nasunog ang isang bahagi ng palayan kahit umuulan. At sa gitna ng apoy, may nakakita raw ng isang nilalang na nakatayo, mahaba ang buhok, maputi ang balat, at may pulang-pulang mata. Bigla raw itong naglaho sa hangin, at naiwan na lang ang mahahabang marka ng paa sa putik. Pinagdugtong-dugtong ng mga matatanda ang mga pangyayari, ang hindi normal na pagbubuntis. Ang orasyon ni Lolo Tasyo. Ang paglaki ni Dario na tila walang bakas ng pagkatao. At ang pagsiklab ng apoy sa mismong sakahan. Mula noon, tinalikuran ng baryo si Lolo Tasyo. Wala nang gustong kumonsulta sa kanya. Tinawag siyang mangkukulam. Tinanggalan ng respeto. Ang dating batikang manggagamot ay itinakwil, nilimot, at tinakot ng mga tao. Pero sa kabila ng lahat, nanatili siya sa kanyang kubo malapit sa palayan, tila inaantabayanan ang isang pagbabalik, ang pagbabalik ng batang kanyang nilikha. Isang araw, bumisita ang ilang kabataan sa kubo ni Lolo Tasyo para hamunin ang kanilang tapang. Isa itong larong kabalbalan ng mga teenager tuwing walang magawa. Pero hindi pa man sila nakakalapit ay napansin nilang may mga patay na manok sa paligid. May mga itim na ibong lumilipad sa ibabaw ng kubo. At nang malapit na sila, isang boses ang narinig nila, matalim, mababa, at tila hindi sa tao galing, wala na siyang katauhan. At kung bumalik man siya, hindi niyo siya kakayanin. Nag-alisan ang mga bata sa takot. Hindi nila nakita ang mukha ni Lolo Tasyo. Pero sapat na ang boses para mapatunayang totoo ang mga kwento. Kinabukasan, isang batang babae mula sa kabilang purok ang nawawala. Huling nakita siya malapit sa palayan, may dalang candy at parang may hinahabol. Nang tanungin ang mga kaibigan niya kung sino ang hinahabol ng bata, sabay-sabay silang sumagot, yung batang lalaki na nakaputi. Yung sabi niya, lalaro kami ng tagu-taguan. Ngunit walang batang lalaki ang nakita sa lugar na yon. Muli, napagbintangan si Lolo Tasyo. Pero nang puntahan siya ng mga tanod at barangay officials, walang tao sa kanyang kubo. Iniwan na niya ito, tahimik at walang bakas kung saan siya tumungo. Ang iniwan niya lang ay isang papel, may sulat kamay na luma ang sulat, kapag bumalik ang batang iniwan, hindi lang siya ang babawi ng buhay. Isang buong lahi ang babangon. Mula noon, mas lalong lumaganap ang takot sa baryo. Ang mga matatanda ay nag-umpisang magdasal tuwing gabi. Ang mga kabataan ay pinagbawalan ng lumapit sa palayan. At ang tanong na muling bumalot sa lahat, saan na si Lolo Tasyo? Ngunit para sa ilan, hindi na mahalaga kung nasaan siya, ang mas mahalaga ay kung anong binuhay niya. Dumating ang unang kabilugan ng buwan matapos mawala si Lolo Tasyo at misteryosong mawala rin ang batang babae. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa gabi. Payapa ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at ang liwanag ng buwan ay tila sinadyang pagandahin ang tanawin ng baryo. Ngunit sa mga mata ng matatanda, ang ganitong gabi ay may dalang babala. Ito ang mga gabing mas mainam na manatili sa loob ng bahay, nakasara ang bintana, at may bawang sa pintuan. 11:00 ng gabi, may narinig na sigaw mula sa may dulo ng baryo, isang sigaw na tila hindi galing sa tao. Matinis, paos at puno ng galit. Sa loob ng 5 minuto, tumahimik ang paligid. Parang walang nangyari. Ngunit kinabukasan, nagulantang ang lahat.
Isang baboy ang nakita sa palayan, wala ng laman loob at tila sinipsip ang buong katawan. Walang dugo sa paligid pero basang-basa ang lupa. Ang kakaiba, may marka ng kamay sa tagiliran ng baboy, maliliit na kamay, parang kamay ng bata, ngunit may mahahabang kuko. Parang hinimod ng hayop pero walang kagat. Lahat sinipsip mula sa loob, bulong ng isa sa mga magsasaka. Hindi pa natatapos ang usapan, may isa na namang balitang dumating. Sa kabilang bahagi ng baryo, isang bakang buntis ang natagpuang patay. Ganoon din, walang lamang loob, walang dugo, at may mga marka ng kamay sa paligid ng katawan nito. Dito na nagsimula ang malaking takot sa mga residente. Hindi lang basta hayop ang pinapatay, piling-pili, tila may hinahanap ang nilalang. Ang mas nakakakilabot, laging tuwing kabilugan ng buwan ito nangyayari. Araw-araw ay may mga nagkukwentuhan sa kalsada, sa tindahan, at maging sa simbahan. May nagsasabing ito'y gawa ng mga aswang, pero may ilan namang naniniwalang ito na ang pagbabalik ng batang si Dario. Ayon sa isang matandang babae, ang aswang hindi agad kumakain ng tao. Una nilang sinusubukan sa hayop. Kapag hindi na sila makontento, saka sila lilipat sa laman ng tao. Sa takot, marami ang nagsimulang magsabit ng bawang sa kanilang pintuan. Ang iba naman ay bumili ng batong buhay at asin, ayon sa payo ng isang matandang albularyo mula sa kalapit baryo. Nag-umpisa ring gumamit ang mga taga-San Lucero ng mga lumang orasyon upang maprotektahan ang kanilang mga bahay. Pero kahit anong gawin nila, tuwing bilog ang buwan, laging may nabibiktima. Hanggang isang gabi, hindi na hayop ang nawala, isang matandang babae sa Sitio Callejon. Si Aling Marta, isang balong tahimik na namumuhay mag-isa, ay hindi na muling nakita kinabukasan matapos ang kabilugan ng buwan. Natagpuan ang kanyang pintuan na bukas, may bahid ng dugo sa hagdan, at isang latang sardinas na parang kinagat ng hayop. Sa kanyang silid, may marka ng mga kuko sa sahig at dingding paikot, parang may inikot-ikotan doon habang sinisigaw ang pangalan ng nanay. Ayon sa mga kapitbahay, isang linggo bago mawala si Aling Marta, may batang nakatayo sa tapat ng kanyang bahay, tuwing alas 7 ng gabi. Nakaputi, hindi umiimik, at nakatitig lang sa loob. Nang tanungin siya ni Aling Marta kung sino siya, sumagot daw ito, "Kilala mo ako, di ba? Ako yung iniwan mo noon." Nang marinig ito ng mga taga-barangay, sinubukan nilang halungkatin ang nakaraan ni Aling Marta. Laking gulat nila nang malamang dati pala siyang komadrona, isang tagapaanak, at minsang tinawag para sa panganganak ni Aling Celi, ang ina ni Dario. Ngunit ayon sa tala, umalis daw agad si Aling Marta noon sa kalagitnaan ng panganganak. Hindi raw niya itinuloy ang pagtulong dahil may ibang nilalang siyang nakita sa tabi ng bata. Simula noon, hindi na siya lumingon pabalik. At ngayong gabi ng kabilugan ng buwan, siya ay nawala. Sa sumunod na gabi, isang matandang magsasaka ang sinundan ng kanyang mga apo papunta sa palayan. Ngunit nang marating nila ang dulo ng sakahan, nakita nilang hindi na ito ang kanilang lolo, kundi isang aninong gumagapang sa lupa, parang hayop, may pulang mata, at mumangasab ng laman ng hayop. Isang sigaw ang pumailan lang sa gabi. Lahat ay tulala. Ang dating mga simpleng kwento ng takot ay isa ng bangungot na totoo. Ang mga tao ay takot nang lumabas tuwing gabi. Ang mga kabataan ay hindi na pinapayagang lumapit sa palayan. Maging ang simbahan ay nagsimula ng magsagawa ng gabi-gabing dasal, sa hangaring mapigil ang nilalang na lumalakad sa dilim. Ngunit ayon sa isang matandang bulag na albularya mula sa kabilang bayan, ito raw ay hindi simpleng aswang. Ito'y nilalang na may dugong tao, ngunit kaluluwang hindi na sa lupa dapat. At habang buhay ang buwan sa langit, hindi siya titigil hanggat hindi niya muling makilala kung sino siya. Ang tanong ngayon, sino pa ba ang nasa listahan ng nilalang na ito? At kailan ang susunod na kabilugan ng buwan? 5 taon na ang lumipas mula nang iwan si Dario sa gitna ng sakahan. Halos limot na siya ng karamihan, lalo na ng mga kabataan sa baryo na ngayon ay abala na sa online classes at social media kahit pa mahina ang signal. Ngunit sa puso ng matatanda, ang kwento ni Dario ay isang aninong hindi maalis sa paligid, parang laging may nakasilip sa likod ng mga halaman, parang may malamig na hangin tuwing gabi na dumadaan sa gitna ng kanilang mga bahay. At dumating ang isang araw ng Sabado. Maagang umaga yon. Habang nagsisimba ang karamihan, isang batang lalaki ang biglang lumakad sa gitna ng kalsada papasok ng baryo. Nakasuot ng puting damit, walang tsinelas, at nakatungo. Nang siya'y napansin ng isang ale, tinanong niya ito, "Anak, nawawala ka ba? Anong pangalan mo?"
Tumingala ang bata, at ang sagot niya'y malamig at malinaw, ako si Dario. Tumigil ang oras. Ang si Aling Faye, ay napaurong. Natandaan niya agad ang batang iniwan noon sa sakahan, ang batang sinasabing kinuha ng lamang lupa, o iniwan sa isang nilalang na hindi maipaliwanag. Hindi ito pwedeng pagkakamali. Ang mukha, ang mga mata, ang nunal sa kaliwang pisngi, lahat ay tugma sa batang si Dario. Ngunit may isang bagay na mali, ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Wala ring emosyon sa kanyang mukha. Hindi siya umiiyak, hindi rin tumatawa. Tahimik lang siyang nakatayo at nakatitig. Mabilis na kumalat ang balita sa baryo. Bumalik na si Dario, sigaw ng mga bata. Aswang na daw siya, bulong ng mga matatanda. Hindi na yan tao, sabi ng isang lalaking nakakita sa kanya mula sa bintana. Nagtungo ang barangay captain kasama ang ilang tanod at dinala si Dario sa barangay hall. Doon siya pinakain, pero hindi siya kumakain ng kanin o ulam, kahit ang piniritong isda ay kanyang itinulak. Ang kinuha lang niya ay ang basong may pulang juice. Inubos niya ito sa isang lagok. Gusto ko po ng gatas, anya. Ngunit nang bigyan siya ng gatas, hindi rin niya ininom. Hindi yan ang gatas na hinahanap ko. Nagtataka ang lahat. Pina-check up siya sa health center, ngunit ayon sa nurse, wala siyang pulso. Wala rin siyang tibok ng puso na maririnig gamit ang stethoscope. Ngunit humihina siya. Nakakapagsalita. Nakalalakad. Hindi makapaniwala ang mga taga-baryo. Kaya't pinatawag nila ang mag-asawang sina Mang Ruben at Aling Sally. Sa kanilang pagdating, tumulo ang luha ni Aling Sally sa pagtingin sa bata. Anak, nanginginig niyang bulong. Ngunit si Dario ay hindi lumapit. Bagkus, tumitig siya sa kanyang ina at bumulong, hindi niyo ako binalikan. Tinatandaan ko ang lahat. Biglang lumiwanag ang mata ni Dario, pulang-pula, parang nasasalamin ang buong apoy ng araw sa kanyang titig. Tumayo siya, at lumabas sa barangay hall, walang imik. Walang naglakas loob na pigilan siya. Simula noon, si Dario ay naging usap-usapan sa buong lugar. Hindi siya natutulog sa gabi. Sa halip, palakad-lakad siya sa palayan o sa mga gilid ng simbahan. May mga magsasakang nagsasabing nakita siya sa gitna ng bukid, nakaupo sa punong mangga, tila may hinihintay. May mga magulang na nagsabing nakita nila si Dario na nakatayo sa labas ng kanilang bahay tuwing alas 12 ng gabi, pero biglang naglalaho kapag lumapit ka. Isang gabing maulan, may batang lalaki na nakita sa tapat ng bahay ni Aling Faye. Tila basang-basa at nanginginig. Nang tanungin siya kung bakit siya andoon, sinagot niya, kailangan kong makahanap ng kapalit para makatawid ako. Kinabukasan, patay si Aling Faye. Wala siyang sugat, walang bakas ng sakal o pasa. Parang natulog lang siya. Ngunit ang kanyang mukha ay may marka, 3 linya sa pisngi, paikis, na tila kukong malalim ang tumama. Ang mas nakakagimbal, ang batang si Dario ay muling nakita, nakangiti. Ang unang pagkakataon na siya ay mumiti simula nang bumalik. Ngunit ang ngiti niya ay hindi ng isang masayang bata, kundi ng isang nilalang na natagpuan ang daan pabalik. Sabi ng isang albularyo mula sa kabilang bayan, hindi yan basta batang nawala. Yan ay ginamit, sinaniban at binuhay ng dilim. Hindi yan bumalik para hanapin ang pamilya niya. Bumalik siya para wakasan ang mga hindi natapos noon. At bawat taong may kinalaman sa pagkakawala niya ay sisingilin. Ang baryo ay nagkukumahog sa takot. Lahat ay nagtatanong, paano mo ililigtas ang sarili mo sa isang bata na hindi na bata? Sa isang Dario na hindi na tao? Mula nang bumalik si Dario sa baryo, gabi-gabi nang may kakaibang nangyayari. Mula sa misteryosong pagkamatay ng mga hayop at tao, hanggang sa paglitaw ng mga aninong dumadaan sa bubungan ng mga bahay. Hindi na makatulog ng maayos ang mga taga San Lucero. Ang simbahan ay punong-puno tuwing gabi. May mga batang nilalagnat ng walang dahilan. May mga nanay na umiiyak, nagsasabing tinatawag ng kanilang anak ang isang kalaro sa labas, pero walang ibang bata roon. Sa kagustuhang matapos ang sindak, isang albularyo ang dinala mula sa kabilang lalawigan, ang bulag na albularya na kilala bilang Kaiska. Si Kaiska ay isang matandang babae na bulag na mula pagkabata. Ngunit sa kabila ng kanyang kapansanan, kilala siya sa buong rehiyon bilang tagakita ng tunay na anyo ng mga nilalang na hindi karaniwang nakikita ng tao. May nagsasabing nakikita niya ang i-anino ng kaluluwa. Ang iba naman ay naniniwalang binigyan siya ng paningin ng espiritu ng kagubatan upang magbantay sa balanse ng kalikasan. Pagdating niya sa baryo, lahat ay nag-abang.
Nakakandila ang mga tao, may dasal sa labi, at may pag-asang siya ang magiging sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanilang isipan. Unang ginawa ni Kaiska ay pumunta sa mismong sakahan kung saan unang iniwan si Dario. Tahimik siya. Hawak ang baston at bawat hakbang ay may bigat. Hanggang sa huminto siya sa gitna ng palayan, doon sa puno ng mangga na sinasabing pinagsimulan ng lahat. Dahan-dahan niyang sinabi, ang batang ito ay hindi isinilang sa karaniwang paraan. Siya ay hinubog sa pagitan ng takot at pagnanasa. Ginawa siya bilang alay. Lahat ay nagulat. Wala pang nakakabanggit kay Kaiska ng kasaysayan ni Dario, pero alam niya. Maging si Aling Sally, na nandoon sa tabi ng kanyang asawa, ay napaiyak. Noong iniwan niyo siya rito, hindi niyo siya iniwan sa lupa. Iniwan niyo siya sa nilalang na matagal nang naghihintay ng katawan para sa pagbabalik. Ayon kay Kaiska, si Dario ay naging sisidlan. Ang kanyang kaluluwa ay unti-unting kinain ng isang espiritong mapanlinlang na tinatawag sa mga sinaunang pangalan bilang balanghaw. Isa raw itong uri ng matandang aswang, ngunit hindi lamang laman ng tao ang gusto, kundi katawan ng tao upang makapamuhay muli. Sa katahimikan ng gabi, ipinatawag si Dario upang harapin si Kaiska. Umupo siya sa harap ng matanda, tahimik, ngunit baka sa kanyang mukha ang hindi karaniwang lamig. Hindi pa man nagsasalita si Kaiska, napansin ng mga tao ang kakaibang pangyayari. Ang apoy sa mga kandila ay nagiging asul. Ang hangin ay lumamig. At ang mga asong pagala sa paligid ay nagsimulang umalulong. Hinawakan ni Kaiska ang kamay ni Dario. Nagpikit siya at agad na napangiwi sa sakit. Hindi na ikaw ang narito, bata. Ang katawan mo'y pinaglalaruan na ng hindi mo alam. Ngunit may bahagi sa'yo na lumalaban pa rin. Tahimik pa rin si Dario, pero nang marinig niya ang huling linya ng matanda, unti-unti siyang napayuko at pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Pagod na po ako eh. Mahina niyang sabi. Gusto ko lang po ng ilaw. Ngunit ilang sandali lang, napalitan ang kanyang boses. Lalong lumamig ang paligid. At ang sumunod na lumabas sa kanyang bibig ay hindi na tinig ng isang bata, walang sinuman ang makakaagaw sa akin. Matagal ko na itong hinihintay. Hindi mo ako mapapaalis, matandang bulad. Sumigaw si Kaiska. Hindi sa takot, kundi sa panawagan sa mga espiritu ng liwanag. Hinugot niya ang kanyang inutya ng banas, mula sa kanyang kwintas, isang bato na kulay berde at tila may liwanag sa loob. Ipinatong niya ito sa noo ni Dario. Nagliyab ang hangin. Umalon ang lupa. Tumili ang mga babae. At si Dario, sumigaw ng ubod lakas, tila lumalaban ang kanyang katawan sa nilalang na naninirahan sa kanya. Ilang sandali pa, nawalan siya ng malay. At tuluyan siyang bumagsak sa damuhan. Nang magkamalay siya, tahimik siyang umiiyak. Walang salita. Tanging mga luha ng batang matagal nang nakakulong sa kanyang sariling katawan. Sabi ni Kaiska, kaya pa siyang iligtas. Pero kailangan ng ritual, isang masalimuot at mapanganib na proseso. At sa huli, may kailangang magsakripisyo. Nagsimulang magtanong ang mga tao. Sino ang handang isakripisyo ang sarili para sa batang minsan na nilang isinuko? Si Aling Sally ay lumapit, nanginginig at buong pusong nagtanong, ako po ang ina niya. Ako po ba ang kailangang mawala? Tumango si Kaiska. Ngunit hindi pa ngayon. Kailangan daw munang malaman ang pinagmula ng espiritong sumanib kay Dario, at iyon ay nakatago sa ilalim ng sakahan, sa mismong lugar kung saan siya iniwan. Ang lahat ay bumaling sa lumang paniniwala, na sa ilalim ng palayan ay may nakatagong kuweba ng dilim, at ito ang pinagmulan ng kasamaan sa lugar. Ang baryo ay may bagong misyon, hanapin ang kuweba, at iligtas ang kaluluwa ng batang hindi na dapat sanay na buhay pa. Lumipas ang ilang araw mula nang magsimulang matuklasan ng mga taga-baryo ang totoong anyo ni Dario. Lalong naging aligaga ang mga tao, at ang buong baryo ay tila nababalot na ng takot at pag-aalinlangan. Naging sentro ng usap-usapan ang sakahan ng palay, kung saan unang nawala si Dario, at kung saan maraming kababalaghan ang naugnay. Isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga si Mang Loreto, ang matandang tagabantay ng sakahan, ay muling bumisita sa kanya ang bulag na albularya, si Aling Ulay. Tahimik itong naupo sa kanyang harapan, hawak ang kwintas na yari sa itim na buto ng tuko, simbolo ng pangontra sa masama. Panahon na, Loreto, mahinang sabi ni Aling Ulay. Ang tinatago mo sa ilalim ng palayan ay hindi na dapat pinananatiling lihim. Dapat na itong ilantad.
Hindi agad nagsalita si Mang Loreto. Malalim ang kanyang buntong hininga bago ito nagsimulang magkwento. Ang lihim ng lupa noong kabataan pa raw ni Loreto, isang gabi ng tagtuyot ay nahulog siya sa isang balon sa gitna ng sakahan. Hindi ito pangkaraniwang balon, sa ilalim nito ay may tunel na patungo sa isang kuweba. Sa loob ng kuwebang iyon ay may mga ukit sa dingding, mga simbolo na hindi niya maipaliwanag. Sa gitna ng kuweba, may isang pulang bato na hugis puso, at sa paligid nito, mga bangkay ng hayop na tila hinuthot ng buhay. Habang nakatitig siya sa batong iyon, naramdaman daw niyang parang may bumubulong sa kanyang tenga, mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit tila nanunuot sa kanyang isipan. Kung nais mong yumaman, kung nais mong lumakas, mag-alay ka. Ito raw ang paulit-ulit na sinasabi ng tinig sa kanyang utak. Nabuhay sa kahirapan si Loreto, at sa tagal ng kanyang pagtitiis, hindi na siya nakapagpigil. Isang gabi ay nagdala siya ng tandang at inalay ang dugo nito sa batong pulang iyon. Kinabukasan, nag-umpisa raw magbunga ng sagana ang palayan, kahit walang ulan o pataba. Mula noon, naging masagana ang ani, pero kapalit nito ay sunod-sunod na kababalaghan, mga batang nawawala, mga hayop na pinapatay, at mga taong bigla na lang nagkakasakit ng walang paliwanag. Ang batang itinadhana ipinaliwanag ni Mang Loreto na hindi aksidente ang pagkawala ni Dario noon. Ang ina ni Dario ay isa sa mga naging utusang babae ni Loreto sa palayan. Nang malaman ni Loreto na buntis ito, sinabihan niya ang babae na dalhin ang sanggol sa sakahan pagkatapos nitong isilang. Wala itong ideya sa balak ni Loreto na ihandog ang sanggol bilang pinakamakapangyarihang alay sa kuweba. Ngunit sa mismong araw ng pag-aalay, isang matinding bagyo ang tumama sa baryo, dahilan para masira ang daan patungo sa kuweba. Naiwan si Dario sa sakahan, nakatali sa ilalim ng puno ng nyog. Nang balikan siya ni Loreto, wala na ito roon. Akala niya ay kinuha ng ahas o ng mga elemento, kaya't hindi na niya ito hinanap. Ngunit ang hindi alam ni Loreto, mismong ang espiritu sa kuweba ang kumukop sa sanggol at pinalaki ito sa ilalim ng lupa, binigyan ng kakaibang lakas, paningin at pagkatao. Si Dario ay hindi na tao, isa na siyang nilalang na pinagsama ng dugo ng tao at ng kadiliman sa lupa. Ang tunay na yaman, lakas ng dilim sa kabila ng takot ni Loreto, sinabi ni Aling Ulay na hindi pera o ginto ang yaman sa ilalim ng palayan. Ito ay ang i-anino ng lupa, isang uri ng espiritu na nagbibigay kapangyarihan sa sinumang makikipagkasundo rito. Ngunit sa bawat kapangyarihang matatamo, may kaluluwang kailangang mawala. Ang kuweba ay sagradong lugar ng sinaunang tribo na sinumpa matapos nilang gamitin ito sa mga ritual ng dugo. Ang dahilan kung bakit lumalakas ang mga aswang tuwing kabilugan ng buwan ay dahil sa bukas na pinto ng kuweba sa ilalim ng iyong palayan, paliwanag ni Aling Ulay. At ang batang si Dario, siya ang tagapagmana ng sumpa. Ang desisyon ni Loreto nang malaman ito, nagdesisyon si Mang Loreto na tapusin na ang ugnayan niya sa kuweba. Ngunit paano? Hindi basta-basta maisasara ang pinto ng kadiliman. Kailangan daw ng isang malinis na kaluluwa na mag-aalay ng sarili upang isara ang lagusan. Ngunit hindi pwedeng si Loreto ang ialay dahil siya mismo ang may sumpa. Dugo mo ang nagbukas ng pinto, ani Aling Ulay, pero dugo ng inosente lamang ang makapagsasara nito. Napuno ng luha ang mata ni Loreto. Ang tanging inosenteng dugo na maaari nilang ialay ay ang kay Dario. Pagbubunyag ng katotohanan kinabukasan, ipinatipon ni Loreto ang buong baryo. Ibinunyag niya ang lahat mula sa kuweba, sa pulang bato, sa ritual ng alay, at sa kapangyarihang kanyang tinanggap. Nagulantang ang lahat. Ilan sa kanila ang nagalit, ilan ang natakot, at ang iba na may nahabag. Ngunit lahat ay sumang-ayon sa isang bagay, dapat nang wakasan ang sumpa. Ngunit si Dario, sa likod ng isang puno, ay tahimik na nakikinig. Hindi siya nagalit. Hindi siya tumakbo. Tila matagal na niyang alam ang lahat. Sa huling bahagi ng tagpong ito, sinabi ni Dario, kung ang buhay ko ang kailangan upang mailigtas ang mga tao, handa akong gawin ito. Pero kung may ibang paraan, sana yon ang piliin natin. Habang papalapit ang anihan sa bayan ng San Gerardo, ay tila mas naging mabigat ang hangin sa paligid. Ang mga tao sa baryo ay abala sa pagbibilad ng palay, pag-aani ng natirang tanim, at pag-aayos ng mga lalagyan para sa ani. Subalit, hindi tulad ng mga nakaraang taon, kakaiba ang kilos ng mga tao ngayon, tila may kaba, may tahimik na pag-aalala. Wala na ang dating masiglang kantahan habang nag-aani, wala na ang halakhakan ng mga kabataan habang naglalaro sa paligid ng mga sakahan. May sapantahan na silang hindi matatapos ng payapa ang anihan sa taong ito.
Sa gitna ng lahat ng ito, tahimik lang si Dario. Sa edad niyang 12 anyos, ay isa siya sa pinakamatulungin sa sakahan. Ngunit iba na ang kanyang aura. Ang dating masayahing bata ay palaging tahimik, may matalim na mga mata, at kadalasang nawawala tuwing dapit hapon. Marami na ang nakapansing hindi na siya tulad ng dati. May ilang nagsasabing nakita raw nila si Dario na naglalakad sa gitna ng palayan kahit 10 oras ng gabi. May nakarinig daw ng kakaibang tinig mula sa kanilang kubo, mga iyak na tila hindi tao, at minsan ay may alingasngas ng pakpak na malalakas. Isang araw, habang kasagsagan ng pag-aani, biglang nawala si Mang Tasyo, isa sa pinakamatagal ng manggagawa sa palayan. Nasa kabilang dulo lamang daw ito ng sakahan, sinasabing magbabanyo lang sa mga damuhan. Ngunit hindi na ito nakabalik. Hinanap siya ng mga tao, sinuyod ang buong paligid, ngunit ang tanging nakita nila ay ang kanyang sombrero, bas ng dugo at may bakas ng kalmot. Ang buong baryo ay nayanig. Hindi ito ang unang pagkawala sa panahong ito, ngunit ito ang pinakarespetado at kilalang biktima. Nagtipon ang mga matatanda sa gitna ng baryo upang pag-usapan ang sunod-sunod na mga kaganapan. Naroon si Aling Mila, ang bulag na albularya, na dati nang nagbabala tungkol sa pagbabalik ni Dario. Ang palayan ay hindi na banal, wika niya. May halimaw na muling ginising. Ang dugo ni Dario ay hindi na inosente. Isa na siyang tagapagmana ng dilim. Sa kabila ng takot, nagpasya ang mga kalalakihan na magbantay sa gabi. Gumawa sila ng mga pansamantalang kubol sa paligid ng palayan, may mga dalang itak, bawang, asin, at mga rosaryo. Ngunit sa unang gabi pa lamang ng pagbabantay, 3 lalaki ang halos mabaliw sa nakita nila, isang malaking anino na lumilipad, may matulis na pakpak, pulang mga mata, at ngiting nagpapakita ng matutulis na pangil. Isang lalaki ang halos hindi na makasalita sa sobrang takot. Sa kabila ng kanyang paghingal ay nasambit niya, si Dario, hindi na siya tao, siya ang nakita namin, dumating sa puntong hindi na pinayagang lumabas ng bahay ang mga bata sa gabi. Sinara ang mga bintana ng tabla at kahoy. May mga naglisan ng baryo pansamantala. Ngunit ang mga magsasaka, kahit may takot, ay napilitang tapusin ang ani dahil ito ang kanilang kabuhayan. Sa isang gabi ng pagbabantay, habang ang buwan ay bilog na bilog at kasing puti ng asin, may narinig ang mga bantay na tunog ng yapak sa putik. Hinanap nila ang pinagmulan, at sa liwanag ng gasera, bumungad ang isang batang bas ng dugo, si Dario. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko, anya. Masakit sa loob ko. Gusto ko nang huminto, pero may tinig na laging nag-uutos. Gabi-gabi, pinupuntahan nila ako sa panaginip at paggising ko, wala akong maalala kundi lasa ng dugo. Hindi makapaniwala ang mga tao. Habang nakayuko si Dario, ang kanyang anino ay tila gumagalaw ng mag-isa. Unti-unti itong lumalaki hanggang sa tila humuhugis ng isang nilalang, hindi tao, hindi hayop. Isa itong matandang aswang, may matulis na kuko, pakpak ng paniki, at dila na singhaba ng braso ng tao. Dito ay tuluyang napagtanto ng lahat na may nagpapakilos kay Dario, isang nilalang na namumugad sa ilalim ng palayan, ang tinatawag na ina ng mga itim na ugat, ang pinagmulan ng sumpa sa lugar. Sa biglang pagkilos ng anino, nawalan ng malay si Dario. Dali-daling dinala ito ng mga kalalakihan sa bahay ni Aling Mila. Doon, muling isinagawa ang isang sinaunang ritual, ang paghihiwalay ng kaluluwa sa aninong sinapian. Nagliyab ang mga kandila, nagpalitan ng kulay ang apoy, at lumipad ang mga alon ng hangin sa paligid ng bata. Ngunit hindi madali ang proseso. Sa bawat dasal ni Aling Mila ay tila nagwawala ang anino sa paligid. Kumakalabog ang mga bintana, at may tinig na nagsusumigaw mula sa lupa. Hindi niyo siya maangkin. Siya ay sa amin. Ngunit nagpatuloy ang albularya, at sa huli, isang malakas na sigaw ang pumunit sa paligid, kasunod ang pagputok ng lupa sa likuran ng bahay ni Aling Mila. Mula roon ay sumambulat ang itim na usok, at sa pag-alis nito, naglaho rin ang anino ni Dario. Ngunit ang epekto ay hindi doon nagtapos. Kinabukasan, natuklasang ang mga palay sa buong sakahan ay nagkulay itim, tila nahawa ng kadiliman. Hindi na ito maaaring anihin. Napilitan ang buong baryo na isakripisyo ang buong ani para lang mailigtas ang bata. Ang tanong ng lahat, ligtas na ba tayo? At ang sagot ni Aling Mila, habang hawak-hawak ang noo ni Dario, hindi pa. Ang huling buwan ay paparating. Ang gabi ng kabilugan ng buwan ay muling dumating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tulad ng mga nagdaang gabi ng takot at pangamba.
Sa halip, ang buong baryo ay naghahanda para sa isang huling pagtutuos, ang ritual ng paglaya. Isang ritual na kay tagal nang hindi na isa katuparan dahil sa kawalan ng tapang at pagkakaisa ng mga tao. Ngunit ngayon, dala ng kanilang pagkakaunawaan, pagkatuklas ng lihim ng palayan, at paninindigang iligtas si Dario, sila ay nagkaisa. Si Aling Uleng, ang bulag na albularya, ang nagsilbing tagapayo. Siya ang naglatag ng mga hakbang sa ritual, ang pagtunton sa kuweba ng mga nilalang sa ilalim ng palayan, ang pagdugtong sa ugat ng sumpa, at ang pagbibigay ng handog na magwawakasan ng kadiliman. Ang paghahanda isang linggo bago ang itinakdang araw ng kabilugan, nagsimulang mag-ipon ng sangkap ang mga tao. Kinailangan nila ng mga kakaibang halamang gamot, balat ng punong balete, abo mula sa mga sinaunang uling, at ilang buto ng hayop na napatay ng aswang. Sa tulong ni Mang Banoy, ang matandang tagabantay ng sakahan na ngayoy nagsisisi na sa kanyang mga lihim, natunton nila ang lahat ng kailangan. Si Dario, sa kabila ng kanyang anyong tila wala sa sarili, ay tahimik na sumusunod. Para bang may bahagi pa rin ng kanyang katauhan na nagnanais ng paglaya, na gustong tumakas mula sa uhaw sa laman at dugo. Siya ay pinatirang muli sa bahay ni Mang Banoy, binabantayan ng 3 taong hindi natatakot sa kanya, sina Tinoy, ang kanyang dating kaibigang bata, Aling Mayet na isa sa mga ulila sa unang pag-atake, at si Kapitan Lando. Ang paglalakbay sa ilalim ng lupa dumating ang araw ng ritual. Bago sumapit ang gabi, dumiretso ang grupo sa gitna ng palayan. Doon, gamit ang itinuro ni Mang Banoy, ay hinukay nila ang tagong lagusan patungo sa kuweba. Isa-isang pumasok ang mga napiling kasali sa seremonyas, sila ay may dalang sulo, dasal, at pag-asa. Sa bawat hakbang sa ilalim ng lupa, tila lumalakas ang mga pag-ungol ng mga nilalang sa dilim. Sa loob ng kuweba, tumambad ang mga palatandaan ng matagal ng kasaysayan ng kababalaghan, mga sinaunang guhit sa dingding, mga buto ng hayop at tao, at isang dambanang bato na pinaliligiran ng pulang alikabok. Sa gitna ng dambana, inilagay si Dario. Siya'y tila napahimlay na parang sanggol, nakapikit, ngunit baka sa mukha ang sakit na kinikimkim. Ang kanyang balat ay tila nagiging maningning at may sumisirit na usok mula sa kanyang ilong. Ang sakripisyo dito ipinahayag ni Aling Uleng ang pinakamasakit na bahagi ng ritual, ang pagbibigay ng isang buhay kapalit ng kaluluwa ni Dario. Lahat ay natahimik. Sino ang handang magsakripisyo? Biglang humakbang si Mang Banoy. Sa kanyang tinig ay naroon ang buong bigat ng pagsisisi, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko itinago ang lihim ng sakahang ito, kung hindi ko pinabayaan si Dario noon, walang ganitong sumpa. Ako ang karapat-dapat. Tinanggap ng mga tao ang kanyang desisyon, bagamat may mga umiyak at tumutol. Ngunit pinilit ni Mang Banoy na tupdin ang kanyang handog. Sa huling bahagi ng ritual, inalay ang kanyang dugo sa bato, habang binibigkas ni Aling Uleng ang mga sinaunang salita ng pagpapalaya. Ang liwanag sa gabi ng dilim pagkatapos ng huling salita ng dasal, isang malakas na lindol ang yumanig sa kuweba. Ang mga nilalang sa paligid ay nagsimulang sumigaw, tila nadudurog ang kanilang mundo. Si Dario ay napasigaw rin, hindi sa sakit, kundi sa tila pagbabalik ng kanyang sarili. Sa ibabaw ng lupa, ang langit na kanina'y madilim ay biglang nagliwanag. Ang buong baryo ay nayanig, ngunit walang pinsala. Sa halip, nakaramdam ang mga tao ng kakaibang gaan sa dibdib, tila nawala ang bigat na kay tagal nilang pasan. Mula sa kuweba, lumabas ang grupo. Si Dario ay bitbit ni Kapitan Lando, ngayon ay gising, normal, at tahimik. Wala nang anyong mabangis. Wala nang mata ng halimaw. Isa na ulit siyang batang tao. Pagkatapos ng gabi sa mga sumunod na araw, muling bumalik ang sigla ng baryo. Walang hayop ang nawala, walang batang umiiyak sa takot. Si Dario ay isinama sa pangangalaga ni Aling Mayet at dinala minsan sa doktor sa bayan upang masuri. Wala siyang natatandaang malinaw, maliban sa malamig na pakiramdam ng kanyang katawan at ang madilim na tinig sa kanyang ulo. Ang sakahan ng palay ay muling naitanim, ngayon ay may bagong bantay, ang kolektibong lakas at pagkakaisa ng mga taga-baryo. Ang kuweba ay sinaliuhan ng semento at pinagdasalan upang tuluyang isarado ang daanan sa mundo ng mga nilalang sa dilim. Epilogo taon ang lumipas, at si Dario ay lumaking tahimik, matalino, at may kakaibang pagkahilig sa mga halaman. Naging albularyo rin siya kalaunan, hindi upang magtago, kundi upang magligtas. Bitbit niya ang marka ng kanyang nakaraan, ngunit naging ilaw siya sa mga susunod pang henerasyon ng baryo. At ang kwento ng batang iniwan sa sakahan ng palay ay naging alamat, paalala sa lahat na may dilim sa paligid,
Ngunit hindi kailanman matatalo ang liwanag kung may tapang, sakripisyo, at pagmamahal.